Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matindi ito. COA nagsalita na lahat na bigla. Nako. VP Sara, resibo, pirmado ko at Kimbo. Nagulantang hiya na. Nako, yan mga kababayan, binasa ko lang po yung title ng ating video ngayon, no? Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ito na nga mga kababayan, may i-share muli akong post, no? Nako. Ito, si former President Rodrigo Roa Duterte. May pahayag mga kababayan. Ang sinasabi niya, kung ini-explain niya dito kung sino ba talaga ang nakinabang, no, sa ginawa niya. Kung paano nakinabang ang taong bayan, no, sa kanyang mga ginawang proyekto noong kanyang administrasyon. Ito, pakinggan po natin para ma-refresh po tayo mga kababayan at hindi po tayo nabubudol. Nako. Ito po. Yung sinabi, papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Na sino nakinabang yan? Ako ang nakinabang, pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa mga patay na yan. Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. May hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad yan sa likod ng bantay. Ako ba ang napoproblema ngayon? Ako ang nakinabang, kayo ng Pilipino. Totoo lang. So yan mga kababayan, nanggigil ng ating dating Pangulong Duterte. Sino nga bang nakinabang? Maniniwala ka bang isa ka sa nakinabang? Diba? Sa kanyang mga proyekto. Ihambing nyo nga po mga kababayan kung sino ang nakikinabang, no, sa gobyernong ito at sa gobyerno nung nakarang administrasyon. Kasi yung iba mga kababayan, no, talagang kung bumira ng bumira dito sa nakarang administrasyon, parang wala silang naging pakinabang, no? O hindi sila nakinabang sa mga ginawa. Tama naman po talaga yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sino ang nakinabang? Kayong mga Pilipino ang nakinabang. Sino po ang anong sabi niya? Parang sinasacrifice niya yung buhay niya at saka yung buhay ng kanyang pamilya, kasi pwede at anytime, di ba? Pwede siyang banatan ulit ng mga yung mga nasagasaan niya, di ba? Ano sa opinion niyo mga kababayan? Ang tanong ko lang, ito hindi tanong, i-compare niyo nga po mga kababayan kung ano yung pagkakaiba ng administrasyon noon at administrasyon ngayon. Mahirap naman kasi kung palagi na lang po kami ang magsasalita. O kayo naman po ang mag-comment mga ka-review natin. At eto, i-share ko lang din mga ka-review natin, PBBM mas gagalingan pa raw ang trabaho. Hindi pa pala ginagalingan ni PBBM, no? Hindi pa pala ginagalingan, pero yung opinion, personal na opinion po ito mga kababayan, hindi pa pala ginagalingan ni PBBM ang trabaho. Pero bakit ganun? Lubog na po sa utang ang Pilipinas, hindi pa ginagalingan. Pag ginalingan pa ito, baka hindi na po makaahon ang Pilipinas. Di ba? Inire-report naman
di ba? 15 trillion ang utang ng Pilipinas. Hindi pa yung ginagalingan. Saan ba magaling? Pa-concert ko. Uy, anyway ha, yung concert pala ng birthday ni PBBM, na nagugulat ako dyan sa sinasabi nilang Duran-Duran concert na yan. Nung ni-research ko po mga kababayan, banda po pala yan, no? Isang banda, we're in, napakalaki ng talent fee. Magkano po ang talent fee? Nasa around $750,000 mga kababayan, ha? Up to $1 na lang po, $1 million na, di ba? Yun po yung talent fee ng bandang yan. Ang tanong mga kababayan, pera ba ng taong bayan or buwis ba ng taong bayan ang ginastos? Ha? Sa pambabayad sa talent fee ng bandang yan, di ba? Stick muna tayo dito sa pasensya na, naisingit ko lang eh. Nabasa ko kasi kanina. Stick muna tayo dito sa balita. PBBM mas gagalingan pa raw ang trabaho. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pag ginalingan pa ito, ay nako. Baka hindi lang 5,500 flood control projects. Or 1.4 something billion araw-araw ang gagastusin pag ginalingan pa. Wala rin naman tayong nakikita. Di ba? Kayo na lang po ang bahala mga kababayan kung ano po ang inyong masasabi dyan. Eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito po, naglabas po ang COA. Wala pong problema ang DepEd ni BP Sara pagdating po sa pera. Ulitin ko po, wala pong problema ang COA sa DepEd ni BP Sara. Ano? Padung. Nung sinalan yung DepEd, ang dami. Nasa utak lang po ng mga congressman ang problema sa DepEd. So yan mga kabayan, klarong-klaro, unqualified opinion yung naging resulta ng audit ng COA dyan sa Department of Education, yan. Ni Vice President Sara Duterte nung siya pa po ang naging secretary dyan. So meaning unqualified opinion or clear, 'di ba? Walang anomalyang nangyari base po 'yan sa kanilang pag-audit. Kaya nga mga kababayan, nagtataka tayo eh. Kung ganyan pala ang resulta, no? Bakit nagkaroon ng maraming katanungan itong Kongreso about dyan sa Department of Education kung wala namang problema? At ito pa po ang nakakapagtaka mga kababayan, bakit ngayon lang nilabas ng COA, maaaring, eto opinion ko lang maaaring noon pa meron ng resulta siguro ang Commission on Audit, no? Pero hindi lang muna nilalabas nila, baka may kumumpas, di ba? Huwag nyo munang ilabas, bibirahin muna namin si Vice President Sara Duterte dito sa Kongreso. Tapos nung natapos na yung investigasyon nila sa Kongreso, mga kababayan, napaka-timing, napaka-coincidence naman. Saka naman nilabas ng COA yung kanilang result na wala naman palang anomalya. 'Di ba? Kayo ba mga kababayan nagtataka rin kung bakit ganun ang nangyari? Kasi napaka-coincidence naman, no? After talaga natapos lang yung budget deliberation. Yung pag-iimbestiga nila sa Vice President. Bigla-bigla rin naglabas ng pahayag or statement ang COA na nandito na. Eto na yung resulta. Walang ginawang anomalya. Ay nako. May sabwatan bang nangyari? Ayan, tanong lang po yan mga kababayan. Yan po ang maliwanag, no? Naglabas po ang COA ng unmodified opinion sa 2023 audit. Ibig sabihin po niyang unmodified opinion, normal
walang ninakaw, ulitin ko po, hindi magnanakaw ang mga Duterte, kaya wala silang masilip. Badong ano yung mga pinagsabi nila nung hearing nung DepEd? Sa utak lang po nila yan. Akala kasi nila, no? Akala nila katulad nila lahat ng mga opisyal. Yan po ang katotohanan. Ako nakinig ako eh. Nakinig ako ng hearing ng OBP budget. Kaya hindi mo kami maluloko dito, Luistro. Hindi mo kami madadaan sa ala de Lima mong estilo. Sabi niya, this is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we have had in budget of the Department of Education. Palpakan na kagad. No? Kasi sinabi na ng COA, walang problema. Mamaya, talakayin natin yung mamaya. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? Nag-iimbento ka na. No? Kunwari, nagtatanong ka. Yan mga eto, tinatanong ko lang ulit mga kababayan, kung pwede bang balikan, no? Resbakan ni Vice President Sara Duterte yung mga tanong ng tanong about dyan sa Department of Education, diba? Kung sila naman yan ang balikan ni VP Sara, masasagot kaya nila? Diba? Kung bakit ganun yung mga papel nila? Kung diba, kung pasado po sa COA ang Department of Education, saan po nila nakuha yung kanilang mga impormasyon, yung kanilang mga data na nagpapatunay na kinurap ni VP Sara yung budget? Saan sila galing yung mga impormasyon na yan? Diba? Dapat talaga siguro balikan yan eh. At sila naman ang tanungin, diba? Bago sila bigyan ng pondo ng kanilang budget, tanungin rin sana. Mga honorable, saan nyo nakuha yung mga data, mga information ninyo na sinasabi ninyo na kinurap ni VP Sara or may anomalya sa Department of Education? Bakit ba investigation lagi? Sa Department of Education, sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pag hindi nakasagot, mga kababayan, wag bigyan ng pondo. Diba? Wag silang bigyan ng pondo. Ghost delivery daw. Yan, yung pansarap. Okay, sagutin na kita. Sabi ng COA, nakinig ako eh. Sabi ng COA, itong mga pansarap, yung mga pandesal, Nutriban at kung ano pa man, no? Dineliver yan, tinanggap ng mga principal yan at kung sino yung pinagbigyan. Yung mula dun sa pagde-deliver, Office of the Vice President, nireceive yan. Marurunong sila eh, pinareceive. Pero yung pinakain na sa bata, dun lang po may problema. Sabi ng COA, sa actual na activity, yung actual na pagpapakain. So, nireceive po yan ni principal, nireceive ni barangay captain, at kung sino man yung nag-receive. Ang nakalimutan lang po nila, yung nagpapakain na sila, hindi nila napapirma yung mga kumain. So, mula po sa Office of the Vice President, wala pong problema. Di ba? Wala pong problema. Pina-receive nila eh. May problema yung nag-receive. Hindi natin alam kung kinain niya yung kinain niya yung mag-isa. Ganun lang po yun. No? Wala pong issue. Hindi nga po notice of disallowance. Masyado lang kayong advance eh. Ina-advance nyo lang. Nasa proseso pa lang yan. No? Pinasasubmit pa lang sila. Nasaan yung mga pumirma? Nasaan yung pirma ng mga kumain? Ay, kulang po ba? Normal lang po yan. No? Normal lang po na may nakakalimutan. Kaya nga may COA eh. Para ipaalala sa'yo kung ano yung kulang mo eh. O kulang ka ng pirma rito. Hahanap lang po ng pirma. Ganun lang po yun. Hindi po malaking usapin yan. Ito po ang malaking usapin. Nakakatulong yung Vice President, lalapit sa kanila, no? Nagtayo po ng Vice President ng satellite office dahil lahat po ng naunang Vice President nasa Maynila lang po. Kailan lang po sila nakakatulong? Pag dumadayo. Ito po, regular na natutulungan ng Office of the Vice President ang iba't ibang rehiyon. 12 rehiyon. Okay, unang tanong. Nakakatulong ba yung Office of the Vice President? Opo, wala silang question. Malinaw. Nakakabigay ng burial, nakakabigay ng medical aid. Anong kinu-question nila? Si Lenny, wala naman yan eh. Bakit ka meron? Ikalawa nilang tanong dyan sa Office of the Vice President.
Tinanong nila si Lenny wala niyan. Bakit ikaw meron? Si Lenny walang mga satellite offices. Bakit ka nag-satellite offices? Hindi po nila tinanong kung nakatulong ka ba talaga o hindi. Hindi po sila after dun. Galit nga sila eh. Pag nakakatulong yung Vice President, meaning, ang pakiramdam nila, boto to kay Sara Duterte. Hindi po nila dinideny na may nagawa. At dahil may ginawa, at dahil nakatulong sa mamamayan ng Vice President, imbis po na yung i-congratulate ng Congress na maayos, tanong, meron po bang problema? Naging problema sa pera? Doon po sa mga social services? Wala po. Ang pinoproblema po nilang pera, alam niyo kung saan? Yung pinoproblema nila? Sa confidential fund noong 2022. Pero lahat po ng budget ng Vice President mula 2022 hanggang 2024, hindi po sila namumblema sa pagbibigay ng tulong. Hindi po nila pinoproblema nila, bakit daw namimigay ng tulong? Tingnan niyo po kung anong uri ng mga congressman tayo. Tumutulong yung Vice President, bakit ka namimigay ng tulong? Hindi naman trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong. So yun mga kababayan, kung question nila na nagbibigay ng tulong si Vice President Sara Duterte, bakit hindi rin po nila questionin, no? Si Speaker Romualdez, hindi niya rin naman trabaho ang mamigay ng ayuda. Si PBBM, di ba? Si PBBM pwede kasi executive na eh. Nasa executive branch na po si PBBM, yan. si Speaker Romualdez kasi nasa legislative siya. Bakit po siya nagbibigay ng ayuda? Wherein dapat ang gagawin niya ay gumawa ng mga batas, magpasa ng mga batas na makakatulong sa mga Pilipino. Yan, question mark na yan, di ba? Si BP Sara, walang question yan kasi nasa executive din ang executive branch din po ang Office of the Vice President. Ang malaking question mark, kayo dyan sa Kongreso. Bakit kayo namimigay ng ayuda wherein it's not your job? Diba? Speaker Romualdez, pakisagot. Yan ha. Bakit po kayo namimigay ng ayuda na ang trabaho naman, ang job description naman po ng mga mambabatas ng Kongreso at Senado ay gumawa ng batas, magpasa ng batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Diba? Ito pa malaking question mark mga kababayan. Bakit mo naman po ikukumpara si Vice President dating BP Lenny at saka si Vice President Sara Duterte? Napakalayo po. Napakalayo po. Baka pakainin lang kayo ng alikabok kung masyado ninyong ikukumpara. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.